Kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta. Sen mga kababayan, kita niyo naman talagang binira ni Senator Lacson itong Marcoleta mga kababayan. So ating pakinggan yung pahayag o kung paano birahin ni Senator Lacson si Senator Marcoleta dahil nga dito sa kumbaga nagkakainitan sila mga kababayan. Kakainitan itong dalawa nating senador. So ating pakinggan, panoorin natin at pa-comment dito sa baba kung ano ang masasabi nyo dito sa pahayag ni Senator Lacson na patungkol kay Marcoleta. Ito ay ang pagiging inconsistent sa kanya mga pinagsasasabi. Sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. is not merely suggestive, Mr. President. Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat. Sapat lang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, at kalaunan ay gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito sa kanyang gusto mangyari. Hindi ko kasalanan. Parang pinagbibintangan siya ni Sen Marcoleta, itong si Senator Lacson, na parang kumbaga yung mga video kasi parang putol-putol at kumbaga nagre-resulta daw ng fake news mga kababayan, di ba? So yun yung pagkakaintindi ko dito sa video na to. Ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Ploma. It was for him a historical distortion. These narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? Mga kabayan, napakasolid Alam na ba natin kasi itong si Marcoleta is nasa siya, kumbaga halatang-halata mga kababayan na siya ay pumapanig dito sa mga DDS supporter Kumbaga siya yung pinagtatanggol yung mga kababayan itong mga Duterte. Siyempre, comment ka mga kabayan dito sa baba kung ano masasabi niyo sa video na to. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapalo, huwag natin kalimutan mag-follow or mag-subscribe ID na 28. Maraming salamat po sa lahat ng mga solid na mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So, lagi kong sinasabi mga kabayan, is supportahan natin ang administrasyon.